Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Kapag tapat sa iyo ang isang tao, lalo na kung ito ay iniibig mo, daig mo pa ang nanalo sa loto. Pero minsan kapag ang tadhana ay nagbiro, susubukin ito ang pundasyon ng inyong relasyon, kung gaano ba ito katatag hanggang dulo. Kabarangay, gaano ka-loyal sa iyo ang taong mahal mo? Usapang faithfulness ito, kabarangay. Sabay-sabay po nating tunghayan ang sulat ng ating kabarangay na si Jane dito sa Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, magandang umaga po. Kumusta po? Bago ko po umpisahan ang pagbabahagi ko ng aking kwento, binabati ko po muna ng isang magandang araw ang lahat ng nakikinig ng Radyo Nobela. Sana po nasa mabuti silang kalagayan at ganon din ikaw, Mama Ganda. Ako po pala si Jane, 32 years old, taga Pasig. Isa po akong nanay at asawa. Simula po nang ikasal kami ng mister kong si Steve at magkaroon ng anak, sa bahay lang po talaga ako habang nagtitinda sa tapat namin ng mga damit pambata para kahit paano ay may pagkakakitaan at makatulong sa panggastos namin araw-araw. Si Steve po ay nagtatrabaho bilang promodizer at sales representative. Hindi kalakihan ang sweldo at madalas sapat lang para sa pangkain namin. Pero sa kabila ng lahat, masaya at kontento ang munti naming pamilya. Magandang umaga po muli. Ako po si Jane at ito ang aking kwento. Good morning, mahal ko! Aba, ang bango-bango naman ng pritong danggit, mahal. Teka, meron ding sinangag? At itlog! Oo, kasi alam ko mga paborito mo yan. O eto, pinagtimpla rin kita ng paborito mong kape. Barako! Tara, maupo ka na rito para makapag-almusal na tayo. Seryoso ba to, mahal? Di ba may pasok ka pa ngayon? Dapat akong nag-aasikaso sa'yo eh. Ano ka ba naman? Wala namang kaso kung asikasuhin ko rin ang sarili ko. Bukod dun, alam ko na pagod ka kagabi. Nakita ko na nag-aayos ka ng mga damit ay ibebenta mo ngayong araw. Kaya hindi na kita inistorbo sa tulog mo. Ako na nagkusa na magluto ng agahan natin. Ay, naks naman. Pinagpala talaga ako kasi nagkaroon ako ng isang mabait at mapagmahal na asawa. Mabait at mapagmahal lang? Oh, bakit? Meron pa ba dapat? Nakalimutan mo yata yung pogi! Kailangan pa bang sabihin yun? Kala ko naman matik na yun, mahal. Iba pa rin kasi kapag sinasabi mo sa akin. Napapaihi ako sa sobrang kilig. Alam mo ikaw, puro ka talaga kalokohan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Oo nga pala, sure ka ba na kaya mo magtinda ngayon habang nag-aalaga ng anak natin? Baka naman mahirapan ka. Ano ka ba? Matagal ko nang pinaghandaan ang lahat. Ngayon pa ba ako aatras? Tsaka hindi naman alagain ang anak natin. Bigyan mo lang ng laruan yan o kaya padedehin mo lang, ayos na. Ang akin lang naman, ayoko mahirapan ka. Baka kasi ma-stress ka kasi ang dami mong iniintindi. Hindi naman ako mahihirapan. Diyan lang naman ako sa tapat ng bahay natin maglalatag ng mga paninda ko. Tsaka bibisita naman mamaya rito sa bahay si Ate Grace. Namimiss na raw kasi niya ang pamangkin niya at nagsabi rin siya na tutulungan niya ako rito. Mabuti naman kung ganun. Oo nga eh. Mabuti nga lumipat tayo rito kasi malapit-lapit sa kanila. Sinabi mo pa. O ikaw ba? Kumusta naman ang trabaho mo? Nakapag-adjust ka na ba kahit paano? Yung mga kasamahan mo doon, mababait ba sila? Tsaka madaling pakisamahan? Huwag ka mag-alala sa kanila dahil wala akong masabi sa kabaitan ng mga tao ron, mahal. Okay din ang mga boss doon.
Tinuturuan at ginagabayan nila kami mga baguhan simula unang araw namin sa trabaho. Pakiramdam ko, madali kong magagamay ang pagiging dicer. Thank you, mahal ha. Kasi pumayag ka nung nagsabi ako na gusto kong lumipat tayo rito sa Pasig kasi nga mas malapit kina Ate Grace. Wala yun. Alam ko rin naman na namimiss mo ang nag-iisa mong kapatid dito. Bukod dun, malaki na ang naitulong ni Ate Grace sa pamilya natin simula na ikasal at magka-baby tayo. Grabe, nasa iyo na talaga ang lahat, mahal. Wala na akong mahihiling pa. Napaka-supportive mo sa mga desisyon ko tsaka lalo na sa pamilya natin. Siyempre naman. Ikaw at ang anak natin, pareho kayong mahalaga sa akin. Lalo na ang kapakanan nyo. Tsaka ipinangako ko na ikasal tayo na palagi kitang sasamahan at susuportahan sa lahat ng bagay. Kasi nga partners tayo, di ba? Naks naman. Salamat, mahal ko. Pero ako rin naman, palaging nasa tabi mo tsaka nasa likod mo ako sakaling kailanganin mo ng backup sa lahat ng bagay. Talaga lang ha? Bakit nung nakaraan iniwan mo ako nung makawala yung aso ng kapitbahay natin? Siyempre, iba naman yun, no? Alam mo naman takot ako sa mga aso eh. Oo, pati sa lumilipad na ipis. Ay, may bibigay pala ako sa'yo. Magugustuhan mo to. Ano yun? Eto! Mahal naman ba yan? Ilayo mo nga sa akin yan! Hindi naman to totoo, mahal. Tingnan mo, kaagatin ko pa. Nakakainis ka! Binabawi ko na pala yung magagandang sinabi ko sa'yo kanina. Nakakabwisit ka! Mabait at responsableng asawa at tatay sa nag-iisa naming anak si Steve. Nagkakilala po kami noong nasa second year high school pa lamang kami. Pareho po kami noong taga Batangas, pero nang makatapos na kami ay nagkahiwalay kami ng landas. Samantala hindi na ako nakatungtong pa noon sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Sa halip, pumasok na lang po ako bilang sales lady sa isang ukay-ukay. Hindi nagtagal nakapasok naman ako bilang cashier sa mall. At doon nga po kami muling nagkita ni Steve na bagger at warehouse man nung panahon na yon. Bukod sa pagiging mabait at responsable, gwapo po talaga ang mister ko. Sa katunayan, palagi siyang nababansagang heartthrob ng mga katrabaho namin noon. Pero sa kabila ng lahat, wala pang nagiging girlfriend si Steve at ako po ang kauna-unahan niyang niligawan. Hindi po nagtagal, sinagot ko siya at bumilang ng 3 taon ang aming relasyon. Bago kami ikinasal sa Huwes, noong nasa edad 27 years old na po kami. At siya naman ay nasa 28. Pagkatapos, nabuntis po ako. At dahil maselan ang aking tiyan, kinailangan ko pong mag-resign sa trabaho. Hindi nagtagal, lumipat po kami sa Pasig bago ako manganak at nakapasok naman si Steve bilang promodizer sa isang tindahan ng mga cellphone. Wow, ang gaganda naman ng mga paninda mo. Magkano to, sis? Yung hawak mo na pang 1 taon, 40 ang pares. Yung mga pajama naman, 50. Pwede yan hanggang 3 years old. Sige, pabili ako nitong 2 pares ng pajama. Tapos samahan mo na rin ng shorts at sando na kulay dilaw. Magkano lahat? Bali, 130 na lang. Naku, salamat. Sigurado matutuwa ang anak ko nito kasi may bago na naman siyang damit. Ay, kailan ka pa pumwesto dito? Bakit parang ngayon lang kita nakita? Kakasimula ko lang nung 1 linggo. Ganun ba? Sana magtagal pa tong negosyo mo. Kasi ako na ang nagsasabi sa'yo. Papatok sa mga kananayan rito tong mga paninda mo. At least, hindi na namin kailangan dumayo pa sa palengke para lang bumili ng ilang pirasong damit pambata. Yun nga ang rason kaya naisipan ko rin magtayo ng small business dito. Yung iba sa mga paninda ko, ako mismo nagtatahi. Talaga? Napaka-talented mo naman. Ay, oo nga pala. Kanina pa ako daldal ng daldal dito pero hindi pa ako nagpapakilala. Ako nga pala si Elizabeth. Ellie for short. Taga dyan lang ako sa tapat. Yan o, yung apartment na yan. Nice to meet you, Ellie. Ako naman si Jane. Mahal, luto na yung tanghalian. Pwede ka na kumain. Ako na muna magbabantay dyan. Sige mahal. Kumain ka na muna. May mga inaasikaso pa naman akong customer dito. Sure ka?
Hindi ka pa gutom? Baka naman bigla ka na lang mag-collapse dyan. Alam mo, para ka talagang sira. Ayos lang ako. Sige na, kumain ka na doon. O sige. Nga pala, napatulog ko na ang anak natin. Napainom ko na rin siya ng gatas kanina. Bibilisan ko na lang ang pagkain para mapalitan na kita dyan. Oh, pasok na ako sa loob, mahal ha. Sige, mahal. Mister mo? Oo. Gwapo ah. Swerte mo sis. Sana ganyan kayami ang partner ko. Kaso hindi na nga yami. Puro konsumisyon pang binibigay sa akin ng kulokoy na yon. Ah, Pero huwag ka mailang sa akin, Jane ah. Ganito lang talaga ako magsalita. Walang preno ang bibig ko at madalas kung ano-ano na lang yung nasasabi ko. Pero wala namang mali siya madalas yun. huwag ka mag-alala. Gets ko naman. Pero seryoso, ang swerte mo sa mister mo. Alagang-alaga ka eh. Ako ang swerte sa kanya. Mabait na, responsableng asawa sa akin at tatay sa anak namin. Uy, nakalimutan mo yung gwapo at yummy. Uy, pag narinig yan ni Steve, baka lumaki yung ulo nun. Kaya quiet ka lang, atin-atin lang yun. Sige, sabi mo eh. Madali naman akong kausap. O paano, uwi na ako ha. Baka hinihintay na ako ng Junakis ko sa bahay. Salamat dito sa magagandang damit. Sigurado sis, bibili ulit ako sa'yo. Ipangririgalo ko naman sa mga pamangkin ko. Naku, salamat kung ganon, Ellie. Sa ulitin! Kapit-bahay po namin si Ellie. Bali nakatira siya at ang 2 taong gulang niyang anak kasama ng partner niya sa isang studio-type apartment sa tapat ng bahay namin. Mabait naman po siya. Maganda at sexy. Medyo madaldalang at malakas tumawa. Pero maayos naman at may sense kausap. Sa katunayan, mukha rin siyang dalaga sa kabila ng pagkakaroon niya ng anak. Hindi nagtagal, kinaibigan po niya ako at naging close po kami. Pagkatapos ay naging suki ko rin siya at may mga pagkakataon na halos pakyawin na niya ang mga paninda ko. Natutuwa ako dahil nakakatulong siya sa akin at sa aking pamilya. Naging maganda po ang takbo ng negosyo ko sa tulong na rin ng kapitbahay kong si Ellie. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Simple lang naman po, Mama Ganda. Simple lang po akong babae. Average lang din ang ganda ko at hindi masyadong makinis ang balat ko. At dahil nga nabanggit ko na may hitsura si Steve, minsan na rin ako noong napatanong sa sarili ko kung paano niya ako nagustuhan. Pero sa tuwing nakakaramdam po ako ng insecurity, lalo na sa aking pisikal na katangian, kaagad pong pinaparamdam sa akin ni Steve na maganda ako at ako lamang ang kanyang mahal. Pangalawa po sa 4 na magkakapatid si Steve. Siya lang po ang kaisa-isang lalaki kaya naman naging maalaga na siya at protective pagdating sa mga kapatid niyang babae. At ang maging kami nga po, hanggang sa kasalukuyan, palagi niya sa akin pinaparamdam na mahalaga ako sa kanya. At walang araw na hindi niya ako inaalagaan at pinoprotektahan. Mapalad po ako. Dahil dumating sa buhay ko ang tulad ng mister kong si Steve. At tunay na wala na akong mahihiling pa. Ni minsan, hindi rin po sumagi sa isip ko na posibleng magaya sa iba ang relasyon namin. Kung saan may isa sa mag-asawa ang natutukso o nangangaliwa. Hi, Ellie! Bakit parang ngayon lang kita nakita? Alika, tabihan mo ako dito. Oh, sandali. Pasabay ang nasa braso mo? Anong nangyari sa'yo? Si Luis! Si Luis ang
nang may gawa nito. Si Luis? Bakit ka raw niya sinaktan? Teka, kailan pa yan? Nung isang gabi lang, may pinagtalunan kasi kami. Maliit na bagay lang naman. Pero dahil mainit ang ulo niya, sa akin niya binuntun yung galit niya. Kahit na ano pa yung pinagtalunan ninyo, hindi ka dapat niya sinasaktan. Tingnan mo, nagkapasa ka sa braso. Teka, hawiin mo nga yung buhok mo. Patingin ako ng pisngi mo. Naku, Ellie! May sugat ka sa labi at mukhang namamaga. Ayos lang ako, Jane. Huwag kang masyadong mag-alala. Saka hindi naman palaging ganun si Luis. Nagkataon lang siguro yung nangyari. Anong nagkataon? Pasensya ka na, Ellie ha, pero kasi para sa akin, hindi ganun yon. Yung pananakit niya sa'yo, sigurado pwede pang maulit yan. Anong gusto mong gawin ko, Jane? Gusto mong hiwalayan ko si Luis dahil lang dito sa ginawa niya sa akin? Hindi ko naman sinabi na hiwalayan mo siya. Ang sa akin lang, kausapin mo siya. Sabihin mo na hindi ka dapat niya sinasaktan ng ganyan dahil unang-una, babae ka, mahina ka. Siyempre, hindi mo naman kayang lumaban. Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari dahil bago pa ako mga tuwiran. Nasuntok na ako ni Luis. Ellie naman, bakit ka pumapayag na ganun? Pero ayos lang. Tulad ng sinabi ko, hindi naman niya madalas gawin sa akin to. Lalo pat bihira lang din siyang umuwi sa amin ng anak niya. Kung ganon, mas lalong hindi ka niya dapat saktan. Nakakaloka namang buhay yan, Ellie. Hindi mo deserve na maging punching bag niya sa tuwing mainit ang ulo niya. Ano ka ba? Mabuti na lang hindi ko yan asawa dahil kung nagkataon, baka pinapulis ko na yan. Pasensya ka na ha, nadala lang ako. Nakakagalit kasi. Naiintindihan ko naman kung bakit ka nagkakaganyan. Maswerte ka dahil mabait si Steve. Yun nga rin ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Mahal ko si Luis, oo. Pero minsan hindi ko mapigilang isipin na sana hindi na lang ako pumayag na magkaanak kami. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, kahinaan ko yung bata. Tapos, madalas pa niyang sinasabi sa akin na kapag hindi raw ako sumunod sa gusto niya o kapag kinontra ko siya, kukunin daw niya sa akin ang anak ko. Ano ka mo? Siraulo ba siya? Anong klaseng partner siya kung ganun? Basta, medyo komplikado kasi ang relasyon namin, Jane eh. Kung ano man yung relasyon na meron kayo, mali pa rin na sinasaktan ka niya. At hindi rin tama na pagbantaan ka niyang ilayo sa iyo ang anak mo. Kung hindi sana ako nagpadalos-dalos noon, di ko sana dadanasin tong ganitong karma ngayon. Ang minsang pag-open up ni Ellie tungkol sa estado ng relasyon nila ng partner niya ay nasundan pa ng nasundan. Hinayaan ko lang din dahil napapansin ko na bukod sa amin ni Steve, wala naman masyadong kaklose si Ellie sa ibang kapitbahay namin roon. Palibhasa, kakambal din niya kasi ang isang hindi magandang reputasyon. Katulad na lang ng minsan kong narinig na pinagchichismisan siyang isang kabit. Kung sakali mang totoo yun, hindi ko masisisi kung bakit hindi siya masyadong binibigyan ng simpatya ng mga tao sa paligid namin. Pero sa kabila ng lahat, tao pa rin naman siya. Nanay at isang babae. Naisip ko na kung may pamimilian naman siya, hindi naman niya pipiliin ang ganong estado ng buhay. Kaya nga hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maawa sa kanya ng husto. Nung panahong depressed siya, mga maganda. Mahal! Jane, mahal! Buksan mo ang pinto, dali! Teka, sandali lang. Ano ba yun? Oh, si Ellie ba yan? Oo, mahal. Nakita ko to sa kanto. Kamuntik na siyang iuwi ng mga tambay kanina. Lasing na lasing kasi to si Ellie. Hindi nga kasi ako lasing.
Matino ako. Sandali, mahal. Papaupuin lang natin si Ellie. Aray, dahan-dahan naman. Galit ka ba? Kasi muntik na kitang sukaan kanina. Ellie, ayos ka lang ba? Bakit ka ba kasi naglasing? Ikaw ba naman? Kunin sa'yo yung anak mo. Anong mararamdaman mo? Ha? Sinong kumuha sa anak mo? Sino pa ba? Yung demonyong Luis na yan! Napakawalang yan niya, diba? Hindi na siya naawa sa akin. Pero bakit naman kukunin ni Luis sa'yo ang anak nyo? Sa inyong dalawa, ikaw mas may karapatan sa bata. At sabi sa akin ni Luis, di ko raw mabubuhay yung anak namin pag nasa poder ko. Kasi wala raw akong trabaho. Hindi naman daw ako nakapag-aral at wala rin naman daw tatanggap sa akin sa trabaho. Dahil ganito lang daw ako. Walang alam kundi magpaganda at dumisplay dyan sa labas habang nakikipagchismisan sa mga kapitbahay. Diba? Ang kapal ng mukha para husgahan ako? Porque... Ellie, nagagalit din kami ni Steve sa ginawa sa'yo ni Luis. Pero hindi pa rin kasi namin maintindihan kung bakit niya kailangang gawin sa'yo yun. Di ba partners kayo? Kaya bakit bigla ka na lang yata niyang iniwan sa ere? Jane, kung inaakala mo, nakatulad sa inyo ni Steve ang relasyon namin ni Luis, pues, nagkakamali ka. Anong ibig mong sabihin? Kabit niya lang ako. Ano? Kabit ka ni Luis? Totoo yung mga naririnig yung chismis dyan sa labas tungkol sa amin. Tungkol sa akin. Yun din ba ang dahilan kung bakit bibihira lang kayong inuuwian ni Luis? Oo. Kasi kapag hindi namin siya kasama, nandun siya sa totoo niyang pamilya. At sa maniwala kayo hindi, alam ng misis niya na may kabit si Luis at may anak siya sa akin. Pero ewan ko ba, sa huli, nagustuhan din ng asawa ni Luis yung anak namin. Palibhasa, wala silang anak na lalaki. Kaya ayun, palagi akong pinagbabantaan ni Luis na kukunin sa akin ang anak ko. At nangyari na nga. Pero ikaw pa rin ang nanay, Ellie. Tamang sinabi ni Steve. Ikaw ang mas may karapatan sa anak ninyo. Ay, nakakaloka naman. Kung bakit kasi hinayaan mo pa na umabot sa ganito eh. Pasensya ka na ha. Hindi naman sa sinisisi kita pero sana matagal mo nang iniwan si Luis. Hindi sana niya makukuha sa yung anak mo. Gustuhin ko man pero sana lang kami pupulutin ng anak ko. May pera si Luis na ibibigay niya ang lahat ng gusto namin. Lalong-lalo na yung mga luho ko. Isa pa, tama naman siya. Wala akong alam sa buhay dito sa Maynila. Anong trabahong papasukin ko hindi naman ako nakapag-aral. Isa lang akong hamak na prom day na naligaw dito. At kahit 3 taon nang nakalipas, wala pa rin akong kaalam-alam kung paano mabuhay dito. Masisisi niyo ba ako? Simulat sa pool, si Luis na yung kasama ko. Napakawalang hiya talaga ng lalaking yon. Pero hindi pa rin katwiran yon, Ellie ha? Hindi mo pa rin dapat dinidepende ang buhay mo sa ganung uri ng lalaki. Anong magagawa ko? Mahal ko nga, di ba? Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Napakawalang kwenta ko kasing tao. Kaya palagi na lang ako naloloko at iniiwan. Sana katulad mo na lang ako, Jane. May mabuting asawa at masayang pamilya. Di sana ako ganito ngayon. Mag-isa at nagdurusa.
Sa sala po namin pinatulog si Ellie ng gabing yon. Pinaglatag namin siya ng kutsyon at banig para naman kahit paano ay maging komportable siya. Nang masiguro namin ni Steve na tulog na siya, ay doon lang po kami nakahinga ng maluwag. Awang-awa po kaming mag-asawa sa sinapit niya. At pareho po kaming nagagalit sa kinakasama niya dahil sa ginawa nito kay Ellie. Kaya nga hindi rin po namin siya masisisi. Kung magpakalasing siya sa alak at tumangis ng tumangis hanggang sa mamao siya, makatulog. Bilang isang ina, alam ko at ramdam ko ang sakit na nararamdaman ni Ellie. Lalo pa nga nang bigla na lang kuhain sa kanya at ilayo ang sarili niyang anak. Kaya nga hindi rin po ako masyadong nakatulog ng gabing yon sa kakaisip kung paano ko kakayanin sakaling dumating yung araw na yon na mawasak ang masaya naming pamilya ni Steve. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Kinabukasan, hindi ko na po mabilang kung ilang beses nagpapasalamat sa amin si Ellie dahil sa pansamantala naming pagkupkop sa kanya. Hiyang-hiya raw siya sa pagkakalasing niya at kung hindi raw dahil kay Steve, siguradong napahamak na siya nung gabing yon. Proud po ako sa mister ko, pero hindi ko po mapigilang mapailing at mailang. Lalo kapag hinihimas ni Ellie ang braso ni Steve habang walang humpay na nagpapasalamat dito. Pero kaagad ko rin naman pong sinaway ang sarili ko at binaliwala ang lahat. Hindi nagtagal, napansin na lang namin at tila unti-unting nagiging okay si Ellie. Bagaman, mag-isa na sa buhay, pinilit pa rin niyang iahon ang sarili. Sa katunayan, binida niya pa sa akin noon na nakahanap na siya ng trabaho sa isang nightclub bilang waitress. Desidido raw po siyang makapag-ipon ng pera para mabawi ang kanyang anak mula sa dati niyang kinakasama. Sa kabilang banda, hindi lang po sa akin, Mama Ganda, naging close si Ellie, kundi sa mister ko na rin pong si Steve. Sa katunayan, kapag may pagkakataon, dumadalas ang pagpunta niya nang biglaan sa bahay para maghatid ng kung ano-anong ulam o merienda na niluto raw niya. At pagkatapos ay tatambay na roon sa bahay para makipagkwentuhan. Ganyan na po ang naging routine ni Ellie sa buhay namin mag-asawa. Oh, Ellie, sandali. Gigisingin ko si Jane para... Tutulog pala siya. Hinaan mo lang yung boses mo para hindi natin siya magising. Pinapasok kita dito sa loob ng bahay kasi sabi mo, may nakalimutan ka lang dito nung isang araw pero... Meron nga. Ang totoo niyan, nakalimutan ko talagang gawin to sa'yo eh. Ano ba? Mga walang niya kayo! Jane! Mahal! Huwag mo nga akong mahawak-hawak, gago ka! Nagkakamali ka ko, iniisip mo na. Ano? Na naghahalikan kayo na babaeng yan? Jane, pwede ba? Huwag kang mag-iskandalo dyan ang aga-aga. Gusto mo bang marinig tayo ng mga kapitbahay mo? At anong gusto mong gawin ko? Matuwa dahil nakita ko kayo may ginagawang milagro ng mister ko? Wala kaming ginagawang milagro, Jane! Huwag mo na nga akong gaguhin! Kitang-kita ng dalawang mata ko na naghahalikan kayo! Manloloko kang hayop ka! Hindi kami naghahalikan! O kung yun man ang interpretasyon mo, maniwala ka! Hindi ko yung ginusto! Ellie, magsalita ka! Sabihin mo kay Jane na hindi totoo na pinagtataksilan ko siya! Napakana mo lang ang lahat dahil gusto mo sirain ang relasyon namin! Pero Steve, di ba gusto mo rin ako? Kasi di ba nung... Ano ba pinagsasabi mo? Teka nga, nakainom ka ba? Lasing ka ba kaya mo ko inalikan?
Ang gusto ko lang naman makakita ng lalaking magmamahal sa akin. Yung katulad mo. Masama ba yun? Pero hindi ako ang lalaking hinahanap mo. May asawa na akong tao. Please, mahal, pakinggan mo ako. Pasensya ka na kung akala mo pinagtataksilan kita. Pero maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Pati na rin sa anak natin. Mahal na mahal ko kayo. At ayoko mawala kayo sa akin. Kaya naman nakikiusap ako sa'yo, Jane, mahal. Pero hindi mo talaga ako gusto, Steve. Kasi akala ko pareho tayo ng nararamdaman. Mali lang ba talaga yung pagkakaintindi ko? Ang kapal din naman ang pagbubukha mong babae ka! Pinagkatiwalaan kita! Tinuring kitang kaibigan pero sa kabila ng lahat, may isang ahas ka palang walang yaka! Kasi naiinggit ako sa'yo eh. Ano naman ang kaiinggitan mo sa akin? Nasa iyo na ang lahat, Jane. Mabait na asawa, masayang pamilya. Huwag ka namang madamot. Matuto kang mag-share. Hindi ka ba naawa sa akin? Hindi dapat kinakaawaan ng mga katulad mo! Nasasabi mo lang yan kasi wala ka sa kalagayan ko. Kung sakaling pareho tayo ng sitwasyon, baka maintindihan mo ko. Alam mong hindi kita hinusgahan noon, kahit na sinabi mo sa aming kabit ka! Kasi naisip namin ni Steve na kung may pagpipilian ka naman, siguradong hindi mo hahayaan ang sarili mo na mapunta sa ganong kalagayan. Kaya nga tinuring kitang kaibigan eh! Pinapatuloy pa nga kita rito sa pamamahay namin! Yun pala, isang malaking katangahan na nagtiwala ako sa'yo! Ellie, umalis ka na lang, please. Hindi ako nananakit ng babae. Pero hindi ko alam kung anong pwede kong gawin sa'yo matapos mong tangkain sirain ang pamilya namin ni Jane. Tulad ng sinabi ng misis ko, nagtiwala rin ako sa'yo. Akala ko kaibigan ka. Akala ko mali lang ang pagkakakilala sa'yo ng ibang tao. Pero na-realize ko, mas masahol ka pa pala sa mga chismis na narinig ko. Kaya pwede ba umalis ka na? Steve naman, ano ba? Sabi nang umalis ka na eh! Ngayon na! Noon ko lang po nakitang galit na galit ang mister kong si Steve. Palibhasa, kilala ko siyang mahinahon na tao at hindi basta-basta nagtataas ng boses kahit kanino. Kaya nga aaminin ko na nabigla rin po talaga ako sa inasal niya. Sa kabilang banda, naging hudyat naman yon para kusang umalis na si Ellie sa aming pamamahay. Magkaharong galit at pagkalito ang naramdaman ko. Galit dahil sino ba naman ang hindi kukulo ang dugo matapos aminin sa amin ni Ellie na plinano niya talagang sirain ang aming pamilya. At pagkalito dahil hindi ko pa rin po talaga noon alam kung paano kakausapin ang mister ko. Huwag niyo po sanang masamain. Mahal na mahal ko po si Steve. Pero dahil sa nangyaring yun, unti-unting nabigyan ng puwang sa puso ko ang pagdududa para sa aming relasyon. Bagay na inunawa po ng mister ko. Binigyan po ako ng space ni Steve para makapag-isip-isip. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya sa akin pinaramdam na mag-isa ako dahil kung tutuusin, hindi lang naman ako ang apektado ng pangyayaring yon, kundi maging siya. Totoo na nasubukan po ang aming relasyon pero sa huli, alam naman namin na hindi mareresolba ang lahat kung wala kaming maayos na komunikasyon bilang mag-asawa. Mahal, gusto ko lang sana sabihin na nakapagluto na ako ng almusal. Yung paborito mong danggit at sinag na may itlog. Sana kainin mo kasi niluto ko talaga yun para sa'yo. Oo nga pala, nag-leave ako ngayon sa trabaho para maglinis dito sa bahay at maglaba. Alam ko pagod ka kasi pinagsasabay mo ang pagtitinda at pag-aalaga sa anak natin. Kaya ako na ang bahala sa mga gawaing bahay ngayon para makapagpahinga ka. Palagi mo naman akong tinutulungan, di ba? Kahit galing ka sa trabaho, may panahon at oras ka pa rin tumao sa tindahan para samahan ako kapag maraming namimili. Tapos, sa ating dalawa, ikaw ang mas maagang nagigising para magluto ng almusal. Sinisigurado mo rin na meron na akong pananghalian para hindi ko na rin yung problemahin. Ay,
nakikita ko na sobra-sobra ng mga pagsasakripisyo mo para sa pamilya natin, mahal. Deserve mo naman ang lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Ipinangako kong gagawin ang lahat ng yun sa'yo at sa pamilya natin habang nabubuhay ako, mahal. Oo, hindi ako perpektong tao, pero araw-araw ko namang sinusubukan na mas maging mabuting asawa at padre de pamilya. Ang mga katangian mong yan ang labis kong minahal sa'yo. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na ikaw ang pinakasalan ko at naging asawa. Kaya nga nung akala ko pinagtataksilan niyo ako ni Ellie, natakot talaga ako ng gusto, mahal. Kasi nga... Oo, sana. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo, mahal. Kasi ganyan din ang eksaktong pakiramdam ko ng mga sandaling yun. Natakot din ako ng gusto kasi baka yun pa maging mitya para mawala sa akin ang pamilyang pinakaiingatan ko. At ayoko mangyari yun, mahal. Kami mga lalaki, ganito lang talaga kami. Yung bang akala nyo, matatapang at malalakas. Pero grabe rin talaga kami magdamdam kapag nasasaktan. Kaya ba nagalit ka talaga ng gusto nun kay Ellie? Sino ba namang matino ang hindi magagalit sa ginawa niya? Pinagkatiwalaan natin siya. Tinuring na kaibigan. Pero may plano pala siyang sirain ang relasyon natin. At hindi ko yun mapapayagan. Alam ko, Jane, na sa dami ng mga kasal na nawawasak dahil sa pagkakaroon ng kabit, hindi rin mawawala sa'yo pagdududa o pangamba. Pero ako na mismo nagsasabi sa'yo, hindi ako gagawa ng katarantaduhan na magiging dahilan para maghiwalay tayo. Kasi mahal na mahal kita. Kayo ng anak natin. Alam ko yun. Kasi ako rin naman Hindi ko magagawang ipagpalit ang pamilya natin sa iba, mahal. Kaya pasensya ka na kung pinagdudahan kita, ha? Hindi ko naman yun intensyon. Natakot lang talaga ako at nadala ko sa nangyari. Pero alam ko naman, dito sa kaibuturan ng puso ko, loyal ka sa akin, sa kasal natin at sa pamilya natin. Sa totoo lang, matagal ko na talagang alam na loyal ka sa akin. Kaya nga, napakapalad ko dahil ibinigay ka ng may kapal para maging asawa at makasama ko habang nabubuhay tayo. Mapalad din ako dahil ikaw naging misis ko. At wala na akong ibang gustong makasama pa bukod sa'yo. Aba, dapat lang dahil nako! Dahil ano? Akala ko ba alam mo naman na simulat sa pool, loyal tong mister mo. Tapos gwapo pa, di ba? Saan ka pa? Oo na nga, sige na. Sabi mo Minsan, susubukin talaga ang mga relasyon natin. Pero palagi pa rin pong pinagtitibay ng pagmamahalan para sa isa't isa. Walang perpektong relasyon sa mundo at bibihira na rin yung makatagpo tayo ng taong tapat o loyal. Lalo na sa panahon natin ngayon. Pero kung mananalig lang tayo sa Diyos at magtitiwala sa Kanyang magagawa, laki pa na rin natin ang pagiging mabuting huwaran para sa ating magiging mga kapareha. Sigurado, sa kabila ng magulong sanlibutan, matatagpuan niyo pa rin ang bawat isa. At ganyan nga po ang nangyari sa amin ng mister kong si Steve. Kung tatanungin niyo naman po ako kung ano na ang nangyari kay Ellie, ang huling balita namin ay nasa kustudya na po niya ang kanyang anak. Bago kasi siya tuluyang umalis sa lugar namin, naglakas loob pa siyang pumunta sa bahay namin para makipag-usap sa amin ni Steve. Noong una, ayaw namin siyang harapin. Pero nagsumamo po siya at nagmakaawang pakinggan namin ang huling pagkakataon. Nahihingi siya ng tawad. Kaya nang pumayag po kami, hindi siya magkanda o gaga sa kahihingi ng tawad sa aming mag-asawa. Sinabi rin po niya na hindi niya kami pipilitin na patawarin o pagkatiwalaan siya muli. Deserve daw niya ang mga nangyari sa kanya. Pero nangako rin siya na araw-araw siyang susubok na maging mabuting tao, lalo na para sa kanyang anak. Kaya nga nang sa wakas ay magsama na ulit sila, hindi namin naitago ng mister ko na maging masaya para kay Ellie. At umasa na balang araw, matagpuan na rin niya ang ganap na kaligayahan at kakontentuhan sa kanyang puso.
Maraming salamat po sa pagbasa sa aking sulat, mga maganda. Nawa ito'y nag-iwan ng paalala na dapat mahalin natin ang tapat. At maging tapat tayo kahit hindi natin kasama ang ating mga kapareha. Maging tapat tayo sa kanila. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jane. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!